Magandang araw, ako si Teacher Laarni, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga konseptong may kinalaman sa katotohanan. Mauunawaan mo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng katatagan ng loob, mapanuring pag-iisip, pagkamatyaga, pagkamapagtiis, pagbubukas isip at pagkamahinahon. Kasama rin dito, ang pagmamahal sa katotohanan na magpapalaya sa anumang alalahanin sa buhay ng tao bilang kasapi ng pamilya. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang nakapagsasabi ka ng katotohanan anuman ang maging bunga nito. Tignan ang nasa unang larawan. Ano kaya ang sa tingin nyo ang nangyari? Kung ikaw ang batang nakabasag ng klorera, aamin ka din ba? Ano kaya ang nakita ng batang babae? Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ang nasa kanyang sitwasyon? Mahusay. Narito ang huling larawan. Ano sa tingin mo ang mensaheng gustong ipaabot ng nasa larawan? Taglay mo ba ang katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan? Kaya mo bang gawin ang mga nasa larawan? Sagutan natin ang gawaing una. Suriin ang bawat larawan. Markahan ng check kung ito ay nagpapakita ng katatagan ng loob. Lagyan naman ng X kung hindi. Natukoy mo ba ng tama ang mga larawang nagpapakita ng katatagan ng kalooban? Tignan ang tamang kasagutan sa hulihang bahagi ng video na ito. Sagutan natin ang ikalawang gawain. Mag-isip ng mga salitang katumbas o kaugnay ng salitang katotohanan. Isulat ito sa formang word web, katulad ng nasa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tignan ang mga posibleng kasagutan sa hulihang bahagi ng video. Ang katotohanan ay kasing kahulugan ng mga salitang tama, tumpak, tunay, totoo, wastu, tiyak at naaayon. Kabaliktaran nito ang salitang mali, hindi wastu, peke at huwad. Ikaw, bilang bata, mahalagang lagi kang pumapanig sa katotohanan. May pakikita ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng katatagan ng loob sa pagsasabi ng totoo. Ano ang ibig sabihin ng katatagan ng loob? Ang katatagan ng loob ay nangangahulugan ng kawalang alinlangan o takot na ipahayag ang tama, mahirap man ito o maaaring makasakit sa sarili o sa iba. Matatag ang iyong kalooban sa pagsasabi ng katotohanan, kung hindi ka nagpapadala sa udyok na ilihim ang totoo, baliktarin ito o sabihin ang mali. Dapat kang manindigan na ang bagay na mali ay mali at hindi dapat kinukonsinti. Ipinaalam mo sa tamang tao at pagkakataon ang dapat na malaman nila. Gusto mo bang mas maunawaan ang mga kilos na nagpapakita ng katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan? Tunghayan ang kwento ni Matt. Bigyang pansin ang kanyang mga katangian at gawi, na magpapatunay na siya ay may katatagan ng loob. Si Matt na tapat at matatag, isinulat ni J. Lopo. Halina't basahin at unawain natin ang kwento mga bata.
Naunawaan niyo ba ang kwento? Sino-sino ang mga tauhan sa kwentong inyong binasa? Saan ang tagpuan ng kwentong inyong binasa? Magaling! Ngayon ay sagutan natin ang ikatlong gawain. Sagutin ang mga katanungan ayon sa laman at mensahe ng kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Upang malaman kung tama ang inyong isinagot, pumunta lamang sa duluhan ng video. Dumako na tayo sa ikaapat na gawain. Basahin ang bawat sitwasyon. Tukuyin kung ito ay pagpapakita ng katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Lagyan ng puso ang patlang kung oo at bituin naman kung hindi. Isulat ang sagot sa kwaderno. Ang susi sa pagwawasto ay matatagpuan sa dulong bahagi ng video. Nakapulot ka ba ng mga bagong kaalaman? Handa ka na bang magamit ito? Magpatuloy ka sa pagsasagawa, paglinang at pag-aangkop. Sagutan natin ang ikalimang gawain. Mag-isip ng isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo nasabi ang katotohanan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mahusay at nasagutan mo ang ikalimang gawain. Ika-anim na gawain. Basahin ang mga pahayag. Markahan ng check ang nagpapakita ng katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Lagyan naman ng X kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Muli, ang susi sa pagwawasto ay matatagpuan sa dulong bahagi ng video. Dumako na tayo sa ikapitong gawain. Mag-isip ng mga hakbang na dapat mong gawin upang higit pang mapaunlad ang katatagan ng iyong loob sa pagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Magaling mga bata, napagtagumpayan ninyo ang 7 gawaing iniatang sa inyo. Tandaan natin mga bata, ang pagsasabi ng katotohanan, anuman ang maging bunga nito, ay dapat gawin ng batang katulad mo. Matatag ang iyong loob kung magagawa mo ito. Ipakita ito sa lahat ng pagkakataon. Bilang mag-aaral, makabubuting bigyang pansin ang mga gawaing magpapatatag ng iyong loob upang patuloy mong masabi ang katotohanan. Huwag mag-alinlangan o matakot, maging tapat o totoo. Huwag magsinungaling o pagtakpan ang isang bagay na mali. Kaya mo itong gawin. Sagutan natin ang ikawalong gawain. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Muli, ang susi sa pagwawasto ay matatagpuan sa huling bahagi ng video na ito. Magaling! Dumako na tayo sa ating huling gawain. Pumili ng isang sitwasyon na iyong babasahin at sasagutin. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno.
Narito ang mga susi sa pagwawasto. Mahusay mga bata, natapos ninyo ang inyong aralin tungkol sa pagkakaroon ng katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Nasabi at nagawa mo rin ito nang walang pag-aalinlangan o takot anuman ang maging bunga nito. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata.